basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito Tanga pala At ikinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan. So, kinakailangan, Mr. Chair, nasagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po, nasagutin ko. Miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasensyaan na kita, sapagat ako ay public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo ring isang senador, inakala niya sigurong magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Ako naman po ay wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko na lang siyang i-tolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, kung anong panlilinlang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan itong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. So, hinahanap ko po talaga yung vlog ko na yon kung tungkol saan. So, nakita ko na po, October 21 pa po pala yon 2024. May post kasi si Honorable Congressman Marcoleta, ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Taga-Naga po kasi ako. Nakipagkita siya kay former Vice President BP Leni. So, ang post ni Honorable Congressman Marcoleta, na yun yung mark ng pagiging statesman. Kasi hindi siya kay Duterte, kay Marcos, kay Leni, para sa kanya unity. So yung topic ko, huwag padadala sa pakulo at panlilinlang ni Anong Marcoleta. panlilinlang doon? Yun nga po, explain ko yung sinabi ko. Kasi opinion ko po ito, sabi ko... Oo nga, hindi panlilinlang yon. Nakipag-handshake ako. Kaya nga, ang sinabi ko, unity begins. Sabihin ko lang po yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlilinlang ba yun? Ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol doon sa vlog ko na yon. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief and casual meeting with former VP Leni. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders,